Congressman, dun po sa SONA, you mentioned this a while ago, and the President said, mahiya naman kayo. And as you said, correctly pointed out, you were the first one who stood up and, applauded the President. Now there are reports circulating that as the Speaker and the Senate President also rose to applaud the President, that the President may have been alluding to Senate President Cheese Escudero. Knowing what you know, siya ba ang pinariringgan ng Pangulo nung sabihin niya yun? Okay, ganito yan, no? Ang masasabi ko is papaano ba nagsimula yung issue ng budget, no? First of all, huwag na natin isipin sino sa amin. Kaming lahat ang Congress as a whole ang sinasabihan nun, di ba? Na mahiya naman kayo. Kami lahat yun. So wag na nating isipin kung sino. So dapat kasama din kami doon sa iimbestigahan. Kasi 'di ba kami yung yung budget nasa amin eh. So ako malakas loob ko kasi wala naman ako tinatago. Gusto nila unahin nila ako imbestigahan, okay lang. And just to wrap things up, again, knowing what you know, and as you've reported a while ago, kilala mo naman kung sino yung mga nasa likod nito, may pasaring din si Senate President Cheese Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have reason to believe that? So you confirm that? Yes, because it's the same people na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na kami ni Cheese magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman ako ang kami inko-connectan yung dalawa? Wala naman kaming, I mean, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. But if you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Cheese parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that. Na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya, na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese noong 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So, doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya sa Polo Club. So, sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese, kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So paano mong sasabihin na kami nagplaplano laban sa iyo, ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. Okay, Congressman, as you said, this is another episode altogether, but I just can't help myself to ask. If it's not you, and if it's not Senate President Cheese Escudero, then who could be possibly behind moves to oust Speaker Martin Romualdez as Speaker? I think nagsimula kasi yan, di ba, nung may mga problema, tsaka siguro nababalitaan niya na, kasi di ba doon sa budget, okay, liwanagin natin ha, Carmina, doon sa budget, ang makikita mo ang nakikinabang doon, konti lang naman, yung talagang malalapit eh. Kung 316 kami, ilan nakikinabang ko? Siguro wala pang 20 yung talagang pinagpala. E di yung 200 plus hindi naman masaya sa nangyayari, di ba? Tsaka siguro nakakaabot sa kanya yung report. Sasabihin ko nga I will tell you frankly. Okay, the first time pinagdudahan niya ako November. Sabi ko sa kanya, Speaker, hindi ko style, I mean, look at my political history.
Speaker, hindi ko style yung tumira patalikod. Parang tirang duwag yan. Hindi naman ako ganyan. Alam mo naman, I've fought my political battles frontally. Frontally. Diba? Wala akong hindi ko style yan. So wala talagang kumakausap sa akin. Walang kumausap sa akin na kung gusto ko mag-speaker. After the elections, di ba, in-interview ulit ako. Sinabi ko din totoo. Kinakausap ako ng mga congressman. Even up to Sunday evening, tinatanong nila, wala bang gala, walang ano. So siguro, nababalitaan rin yan nun. Kaya nga, di ba, if you will recall, Carmina, hindi pa nga tapos yung 19th Congress, di ba, right after elections, nagpapirma na sila. Di ba? O siguro, yun lang worry. Siguro, yung mga bulong-bulong ng bulong brigade niya doon, yun, yung bulong brigade niya siguro doon, yun ang mga naninira na sinasabi, ginagawa ko to, ginagawa ko yan. I remember clearly, he called me one night, he told me, meet Cheese. Dahil may mga suggestions sa campaign. Sabi ko, okay. So, doon kami nag-meeting. You can ask Cheese, you can interview Cheese. Doon kami nag-meeting sa townhouse. All right. Okay, we've run out of time. Di naman kami magkabarkada ni Cheese, hindi kami magkaaway ni Cheese, pero hindi kami yung alam mo, kilala mo naman yung mga barkada ko, hindi naman kami yung magkabarkada. Nagkakasama kami sa politika, pero hindi naman kami yung magkabarkada. Okay, going back to the question, yung sinasabi mong kung si yung sa Senate, ang alam ko lang, noong nagka-problema sa budget, kasi di ba until now naman, di ba, Carmina, nagtuturoan, di ba? Sabi ng House of Representatives ay yung Kongreso ang kumuha ng pondo, kaya hindi natuloy. Kasi ang tinanggalan nila ng pondo, Carmina, is yung mga flagship projects eh. Yeah. Okay, so Congressman... Yung proyekto ng presidente o ng bansa, linagay na sa program. Tapos yung mga proyekto, yun ang linagay nila doon sa program, no? Ang alam ko lang is yung Senado, nung hiningan kasi na listahan, nagtuturuan, hingin yung listahan ng mga pinasok nyo. Ang alam ko lang, yung Senado, within 3 days in January, sinubmit yung listahan. Yung House, up to March 24, kasi doon na ako natawag sa meeting, bakit wala yung House? Sabi ko, hindi ko alam yan eh. Wala mo alam. So, noong March 24, wala pa rin sinasubmit. Di ba? So, kaya paglabas ko ng meeting, ang sabi nila, ang nakakausap na daw nila is kasi wala na si Saldi ko noon, ang sabi sa akin, ang kausap daw nila is si Congressman J.J. Suarez. So tinawagan ko agad si J.J. Sabi ko, nasa listahan nyo. March 24 yan. Hindi ka na din. All right. As you said, I mean, you said a lot of things this noon, and really appreciate your candor and your honesty. I guess this deserves yet another discussion and yet another conversation. We'd like to thank you, Congressman Toby Tiangco there. Thank you so much for I want to put it on us. record, Carmina. This is not the first time. I sent you the transcript. Yes. To prove na pag may sinasabi ako, may resibo yan. Hindi ko pwede sabihin na nag-question na ako ng walang resibo. Nandyan, pinakita ko sa iyo resibo. Ayoko kasi nagsasabi ako, tapos kwento-kwento lang, di ba? Got it. So, pinakita ko sa iyo resibo, 2012 and 2014 HCAB. It's 2015, Congressman. Ay, sorry. 2015 HCAB ba yun? O, yun. All right. So, sabihin, hindi ito unang panahon na nag-question ako. Ngayon lang ang sinasabi ko, ngayon may pag-asa. Kaya naglalakas loob ako kasi gusto ng presidente at suporta ng presidente ang budget reform. Yun lang.